Top 5 news this week, February 2 to 8. Number 5, in-affirm ng US ang military alliance nila with the Philippines. Nitong Thursday, nagtawagan for the first time si Defense Secretary Gibo Teodoro at ang bagong confirm na si US Defense Secretary Pete Hegseth. Sabi ng Pentagon, pinag-usapan daw ng dalawa yung importansya ng re-establishing deterrence in the South China Sea, including by working with allies and partners. They also discussed the importance of enhancing the capability and capacity ng military natin. In fact, noong Tuesday, nag-joint patrol ang air bombers ng air forces natin at ng Amerika over the West Philippine Sea sa may bandang Scarborough Shoal. Importante yung mga ganitong klase ng affirmation pag may nagsisimulang administrasyon sa Amerika kasi nagkakaalaman kung ano ba yung pwede nating asahan at hindi sa pakikipag-ugnayan natin sa kanila, especially in the area of national defense. Lalo na ngayon na napaka-unpredictable ng policies ni US President Donald Trump. Which brings us to Number 4, the Trump administration is effectively shutting down the U.S. Agency for International Development or USAID. Mararamdaman natin yan dito sa Pilipinas because, as its name suggests, it's a source of aid or ayuda para sa atin. A few details muna tayo. Sa mahigit 10,000 na staff na meron ng USAID across the world, nasa less than 300 lang daw ang balak i-maintain ng Trump administration, sabi ng report ng Reuters. So it's basically a death sentence to most USAID projects. Pakana ito ng pinakamayamang tao sa buong mundo, si Elon Musk, in the name of government efficiency. Ang tatamaan, marami sa pinakamahihirap na tao sa buong mundo na umaasa sa ayuda ng Amerika. Hot take. In some instances, dulot naman ng gera, colonialism, or neo-colonialism ng Amerika yung pagdurusa ng mga taong tinutulungan nila. Anyway, nakikinabang din ng gusto ang Pilipinas sa USAID. Since na-establish ito noong 1961, nasa $5 billion na raw ang halaga ng ayuda nila sa atin, sabi ng website nila. Maraming current programs ang USAID sa Pilipinas. So I guess good luck na lang dun sa mga umaasa sa USAID. Number 3, ita-take over daw ng US ang Gaza at paaalisin yung mga Palestinians na taga ron. Sinabi ni Trump yan nung katabi niya si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na bumisita sa White House. Gagawin daw ng Amerika na parang Riviera of the Middle East ang Gaza. Yun nga lang, hindi para sa mga taga Gaza. Kinundi na to ng napakaraming leaders around the world. Akala rin ng iba, OA lang or nagbibiro lang si Trump. Pero the next day, sinabi ni Trump na i-hand over daw talaga ng Israel ang Gaza sa US pagtapos na yung gera doon. Remember, naka-ceasefire na ngayon ng Israel at Hamas. Sabi ng Defense Minister ng Israel, i-resettle daw ang Gazan Palestinians sa ibang lugar, pero hindi malinaw kung saan. Yup, Trump was talking about an outright land grab. Number 2, pumanaw na ang Taiwanese actress na si Barbie Hsu. She was famous as Sunshine dun sa series na Meteor Garden na kinabaliwan ng maraming Pilipino noong early 2000s. Nagka-flu o trangkaso si Barbie Hsu habang nagbabakasyon with her family sa Japan. Lumala yung trangkaso niya into pneumonia na siyang kinamatay niya. Because of this, doctors are warning the public na huwag baliwalain ang trangkaso because pwede nga siyang mag-lead sa pneumonia. Before we continue, please download our app para may access kayo sa full menu ng mga news and feature stories namin sa Rappler. Okay, number 1, si Vice President Sara Duterte in-impeach ng House of Representatives. This doesn't mean natanggal na siya sa pwesto ha, no. Ita-trial pa siya and if convicted, saka siya matatanggal sa pwesto and forever disqualified from public office. If acquitted naman siya, then she gets to stay in office. So, nitong Wednesday, 250 na congressmen and women ang pumirma sa resolusyon na nagtatala ng articles of impeachment against VP Sara. That's way above the 1/3 requirement or 102 members of the House para umandar yung impeachment. Then later on, nadagdagan pa yung mga pirma. As of this recording, 240 na. Napadala naman sa Senado yung dokumento that same afternoon. Kaso buzzer beater kasi mag-aalas 5 na dumating and last day na yun ng session bago mag-eleksyon. Sangayon sa batas, ang Senado ang lilitis kay VP Sara. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, malamang ay sa June 2 pa mako-convene ang Senado bilang impeachment court kapag nag-resume na yung session. 12 senators or half of the Senate ang matatapos ang termino sa June 30. 7 sa kanila running for re-election. Pag hindi natapos yung impeachment trial by then, may mga eksperto nagsasabing pwede itong makarry over sa next Senate. Importante yan kasi kailangan 2/3 ng Senate or 16 out of the 24 senators ang sumang-ayon para makonvict si VP Sara. So, ano-ano ba yung accusations against VP Sara? Yung pinakamalaki ay yung betrayal of public trust because of these words that she said. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Yung iba ay misuse of funds, unexplained wealth, having a role in extrajudicial killings in Davao City, acts of political destabilization, at graft and corruption.
Ito ang sabi ni President Marcos tungkol sa issue. Hindi nyo rin po ba sila napakiusapan na wag mag-sign dun sa itinransmit sa Senado Ay, para wala sa na akong pakialam doon. Tapos na, it's already in the House. That's the House decision. Yung congressman ang magde-decide kung ano yung gagawin niya. Dahil pananagutan nga ng House of Representatives yan. You keep this constant implication that I am somehow giving instructions and making utos do this and do that and do that. That's not the case at all. That's not how it works. Not at all. Ito naman ang reaksyon ni VP Sara. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Okay, sige, next week ulit.